Penny. Attorney Mike, ano nga uli, parati itong inuulit sa atin, when we make comments against public officials, hindi ba? Sabi ng Korte Suprema, para yung scalpel. Correct? Ano yung scalpel? Yung ginagamit nyo sa operasyon? Iyon ay isang pagsusugat para matanggal yung nana na nasa loob ng katawan, para matanggal yung bukol na nagko-cause ng cancer. Yan ang hinahambing ng ating Korte Suprema sa fair commentaries ng bawat isang mamamayan patungkol sa kanyang public official. It is a scalpel that is needed to incise, to remove the cyst, yung nana, para matanggal yan sa katawan, para maging malinis. Kabilin-bilinan niya ng Korte Suprema na kaya kailangan huwag isusupress ang ating boses pag tayo ay nagsasalita laban sa mga nakaupong opisyal at sila naman dapat hindi balat sibuyas. Penny, tatandaan mo nung kasagsagan pa lang ng gulo. Tapos tayo yung tinatawag na prayer warrior. Yes. Tapos isa-isa tayong kinunan ng opinion. Andyan yung isang prayer warrior. Natatandaan mo? Andyan pa Si Kaastra. Saan? Andito sa likod. Ano ba sinabi ko? Natatandaan mo, Kaastra? Anong palagay niyo sa aming mga Pilipino? Sugat na pagkatapos band-aidan, okay na, natakpan na? Hindi niyo ba alam pag tinatakpan ng sugat? Kagat pa lang ng lamok yun, kaya nyo tinakpan, naging sugat, kinamot nyo. Pag pinabayaan nyo yan na nakatakip, magiging gangrene yan. Ganon yung sinasabi niya, kaya kailangan ng scalpel, talagang para buksan, makita, ano ba? Yes, Kaya sa totoo lang, yung sinasabi kanina naman ni attorney na magpanggap na lang po tayong bobo. Ano kaya yung sinasabi sa kabila? Magpanggap kayong matatalino. Di po ba? Kaya ano mangyayari sa kawawang bayan? Patay. Penny, una thank you Attorney Mike dun sa mga binanggit mo, pero just in relation to what you said, kasi ngayon po sa Kongreso, minabuti ko na before the voting na sabihin na ho to. Yung mga congressmen na kausap ko, dalawa po ang panakot sa kanila. Una, hindi na i-release yung pondo para sa kanilang mga distrito. Okay. O dun sa mga party list, hindi na magre-release ng pondo. Ang pangalawa po, kakasuhan din sila. Kinuha yung lahat ng SALE nila para sila kasuhan. Nabanggit ko po itong mga bagay na to kasi maging sa Kongreso at sa Senado, may mga ganyang pananakot na ginagawa para ma-impeach si VP Inday Sara, para matanggal yung kanilang kalaban sa 2028. So, tama yung binanggit ni Attorney Mike, tayo, taong bayan, tayo mga nagsasalita, ituloy po natin yan, pero mukhang humihingi na rin ng tulong yung mga kasama natin sa Kongreso. Humihingi sila ng tulong dahil sila po mismo ginigipit na rin. Pondo at kaso. Yun po ang ginagawa sa kanila. Marami ang hindi boboto ng impeachment dahil hindi sila naniniwala. Okay. Marami din naman po na napipilitan dahil naiipit sa sitwasyon ngayon. So I wanted to relay that sa mga kasamahan po natin para lang din malaman naman nila. At baka naman din yung mga congressmen na ginigipit, magsalita na rin at sabihin nila yung totoong nangyayari sa Kongreso sa ngayon. Kung ako, Penny, pakiusap ko dun sa mga mambabatas natin, bumaba kayo sa inyong mga constituents, magpulong-pulong kayo, kausapin